pagsisisi at paghihingi ng tawad. Ang paghihingi ng tawad ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Bilang mga tao, hindi maiiwasan na tayo ay magkamali, makasakit ng damdamin ng iba, o makagawa ng mga bagay na maaaring magdulot ng hidwaan sa ating mga relasyon. Ngunit sa kabila ng ating pagkakamali, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang magsisi at humingi ng tawad, hindi lamang sa ating kapwa kundi lalo na sa Kanya. Ang kahalagahan ng paghihingi ng tawad. Ang pagpapatawad ay isang utos mula sa Diyos. Sinabi sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 32, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, at magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ipinapakita nito na ang pagpapatawad ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang desisyon na dapat nating gawin bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo ay humihingi ng tawad, inaamin natin ang ating pagkakamali at ipinapakita natin na tayo ay tunay na nagsisisi. Ito ay hindi lamang isang paraan upang maibalik ang magandang relasyon sa iba, kundi isang hakbang din patungo sa pagpapagaling ng ating sariling puso. Ang bigat ng pagkakasala ay maaaring magdulot ng matinding stress, guilt at pagsisisi. Ngunit sa pamamagitan ng taos-pusong paghingi ng tawad, napapalaya tayo sa bigat ng ating konsensya at natututo tayong maging mas mabuting tao. Ano ang tunay na pagsisisi? Maraming tao ang humihingi ng tawad ngunit hindi naman tunay ang pagsisisi. May mga nagsasabi ng sorry nang hindi siniseryoso ang kanilang pagkakamali. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang tatlong mahalagang elemento. Una, pag-amin ng kasalanan, dapat nating tanggapin at aminin na tayo ay nagkamali. Hindi natin dapat idahilan ang ating mali o isisi ito sa iba. Sa 1 Juan 1:9, sinasabi na kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Ipinapakita nito na ang unang hakbang sa tunay na pagsisisi ay ang pagpapakumbaba at pag-amin sa ating pagkakamali. Pangalawa, pagpapahayag ng pagsisisi, hindi sapat ang simpleng pagsasabi ng patawad. Dapat nating ipakita na tunay tayong nagsisisi sa pamamagitan ng ating salita at gawa. Ang isang taong tunay na nagsisisi ay handang gawin ang nararapat upang maituwid ang kanyang pagkakamali. Pangatlo, pagsisikap na hindi na ulitin ang kasalanan. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pagbabago. Sinabi ni Jesus sa babaeng nahuli sa pangangalo niya, "Humayo ka at huwag nang magkasala muli." Juan Kapitulo 8:11. Ang ibig sabihin nito ay dapat tayong magsikap na hindi na bumalik sa dating gawi upang hindi na natin kailangang humingi muli ng tawad sa parehong kasalanan. Una, paano humingi ng tawad ng taos puso? Maging tapat at direkta. Sabihin ang iyong paghingi ng tawad ng direkta at malinaw. Halimbawa, sa halip na simpleng sorry, mas mabuting sabihin, patawad sa aking nagawa, alam kong nasaktan kita, at hindi ko dapat ginawa iyon. Pangalawa, iwasan ang mga palusot. Huwag mong gawing parang kasalanan ng iba ang iyong pagkakamali. Halimbawa, huwag sabihin na, pasensya ka na kung nasaktan kita, pero hindi ko naman sinasadya. Sa halip, tanggapin mo ang iyong responsibilidad. Pangatlo, ipahayag ang iyong pagsisisi ng may pagpapakumbaba. Ang pagiging mayabang o pagmamataas habang humihingi ng tawad ay hindi tunay na pagsisisi. Kailangan nating lumapit sa ating kapwa ng may kababaang loob. Pang-apat, handa kang itama ang mali. Kung ang iyong pagkakamali ay nagdulot ng pinsala, gawin ang nararapat upang ito ay maayos. Halimbawa, kung ikaw ay nakapagsabi ng maling impormasyon tungkol sa isang tao, humingi ka ng tawad at itama ang iyong sinabi. Panglima, huwag asahan agad ang kapatawaran. Hindi mo maaaring pilitin ang isang tao na patawarin ka agad. Ang pagpapatawad ay isang proseso, at may mga taong nangangailangan ng oras upang paghilumin ang sugat. Ang mahalaga ay ang iyong sinseridad sa paghingi ng tawad. Paghihingi ng tawad sa Diyos. Ang pinakamahalagang aspeto ng paghingi ng tawad ay ang ating relasyon sa Diyos. Sinabi sa awit 51:10, "Lumikha ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at baguhin mo ang aking espiritu upang maging tapat sa iyo." Kapag tayo ay nagkasala, dapat tayong lumapit sa Diyos ng may pusong mapagpakumbaba at humingi ng kanyang awa at kapatawaran. Ang mabuting balita ay laging handa ang Diyos na tayo ay patawarin basta tayo ay tunay na nagsisisi. Ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Kapag tayo ay humihingi ng tawad, hindi lang tayo nakakatanggap ng kapatawaran, kundi natututo rin tayong magpatawad. Ang pagpapatawad ay mahalaga dahil tayo mismo ay nangangailangan ng kapatawaran mula sa Diyos at sa ating kapwa. Sinabi ni Jesus sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 15, "Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama." Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kinakalimutan natin ang sakit na idinulot ng iba, ngunit ito ay isang pagpapasya na bitawan ang galit at sama ng loob upang magkaroon ng kapayapaan sa ating puso. Kabuuhan,
Ang paghihingi ng tawad ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Ito ay nagpapakita ng ating pagpapakumbaba, pagsisisi, at hangaring maitama ang ating mga pagkakamali. Hindi ito kahinaan kundi isang tanda ng lakas ng loob at pagmamahal sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi, natututo tayong maging mas mabuting tao at lumalalim ang ating relasyon sa Diyos. Kung ikaw ay may nagawang pagkakamali, huwag mong ipagpaliban ang paghingi ng tawad. Lumapit sa Diyos, lumapit sa taong iyong nasaktan, at hayaan mong ang kapatawaran ay magdala ng bagong simula sa iyong buhay.